Sumayin niyo po ang kapayapaan. Magandang araw po sa mga kapatid. Meron lang po ako share sa inyo tungkol sa nangyayari ngayon. Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang mga nangyayari sa ibang bansa, ang pagigira ng bansang Amerika sa Iran at katulong ang Israel at iba pang mga bansa ay nadadamay. Subalit, kung ating mababasa po sa Matthew chapter 24 verse 6 to 7 na nakasaad at sinabi ito mismo ni Jesus na maglalaban ang bansa sa kapwa bansa at kaharian sa kaharian, at ang mga magkaroon pa ng tagutom, mga lindol o ano pa mang mga salot. Subalit sabi niya, kailangan mangyaring lahat ng ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kahit ayaw man nating mangyari ito o pigilan man natin, wala po tayong magagawa sapagkat itinakda na po ito ng Diyos na mangyari. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinabi niya rin sa Juan chapter 11 verse 25, na sabi niya, kung mananatili kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin, kung kayo man ay mamamatay, subalit magkaroon kayo ng buhay. Yung buhay na tinutukoy niya po ay sa kabilang buhay po, ang buhay na walang hanggan. Yun ang tunay na buhay po. At nakasulat din po sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita din ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Ang pagkain iyon ay pagkain po yun ng ating kaluluwa, hindi lang ng ating katawan, kundi ng kaluluwa. Dahil yun po ang pinakamas dapat na ating unang pangunahing dapat nating pag-ukulan ng pansin o i-priority na magkaroon po tayo ng malusog na kaluluwa sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. At ang sabi niya rin po sa John chapter 3 verse 16 na ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, bagay na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na Hesus Kristo po yun, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na tinutukoy niya ay ang buhay din po sa kabilang buhay na walang hanggan. Dahil kahit ano po ang gagawin natin dito sa mundo, tayo po ay dumalaan lamang dito at tayo ay mga dayuhan lamang at samantala. Tayo po ay lilipas din at darating din po na tayo ay mamamatay. Kaya dapat po pahalagahan natin at huwag natin baliwalain, seryosohin natin. Huwag na tayong magpaliban sapagkat hindi natin alam, baka bukas po ay darating ang Panginoon o mag-rapture na. Dapat lagi po tayong handa. Dahil ang sabi niya nga, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ang sabi niya rin po sa Gawa chapter 4 verse 11 to 12 na wala pong pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos upang tayo ay maligtas. At ang sabi niya rin po sa John chapter 4 verse 16 na I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung siya ang daan, wala na pong ibang daan. Siya lang talaga ang ating lalakaran, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang katotohanan. Ang katotohanan po, ibig sabihin, hindi tayo maluloko, hindi tayo ma-scam, o hindi tayo mabibigo. Sa pangalan lamang ni Jesucristo tayo manampalataya. At kapag pinanghawakan po natin yung mga kapatid, ay covered na po ng blood of Jesus ang ating kaluluwa. At hindi na tayo hahatulan pagdating ng panahon na darating ang Panginoon, ay hindi na tayo papasok sa kahatulan. Yan din po ang nakasaad sa aklat ng Juan chapter 5 verse 24 nang kung sino mang dumirinig sa kanyang pangalan at ito ay diringgin, hindi na po inilipat na siya mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. Ibig sabihin po, imbis na mapunta ka ang kaluluwa mo sa impyerno, ay mapupunta na ito po kasama niya sa langit at isusulat na po ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Salamat mga kapatid sa iyong panonood. Sana ay tumimo ito sa inyong puso at huwag baliwalain. Huwag ikahiya ang salita ng Diyos sapagkat pagdating ng panahon, baka tayo po ang magsisi na dapat pala nung habang nandito pa tayo sa mundo
ay tayo na ay ito na pala dapat ang priority natin. Hindi na natin dapat binawalain. Hindi kung nandun na tayo sa impyerno, saka tayo magsisi. Wala na po doon ang presensya ng Diyos. Kahit anong gawin mo doon, magngangalit man yung ngipin, humingi ka naman ng tawad, o tumawag sa Diyos, hindi ka na maririnig. Dito po sa lupa, pwede pang magbago at marinig. Kaya mga kapatid, habang buhay ay dapat po ay gawin na. Huwag na pong hintayin na tayo ay mamatay pa. Sapagkat ang sabi nga sa Hebreo chapter 9 verse 27 na minsan nang mamatay ang tao at ang pagkatapos ito ay paghuhukom. Kahit ano pong pagdarasal ng iyong mga kamag-anak na buhay sa iyo habang ikaw ay patay na, hindi na po yun maririnig o hindi na po yun, wala na po yung bisa, sapagkat ang paghukom o babasihan ng iyong buhay ay nung buhay ka pa na nandito ka pa sa lupa. Doon po babasihan ng Panginoon, hindi po yung patay ka na. Maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman at makatulong ito para tayo po ay magkaroon ng tapat na pananampalataya, tunay na pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat. God bless us all. Nandito pala ako sa Nabwa High. Interview ngayon ni Jasmine dahil tapos na mag-exam, pangalawa. At dito siya namin in-enroll sa Nabwa High. Maraming salamat po. God bless us all.